Magandang araw, ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion ngayong October 15. Kamusta ang spiritual health mo? Trichotomy na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung galing sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sabi po ay, May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Alam mo, minsan, ang tanong na kamusta ka ay napaka-common nating naririnig. Pero bihira nating marinig ang tanong na kamusta ang spiritual health mo. Sa panahon ngayon, madalas nating binabantayan ng ating physical health kung kumain na ba tayo, kung nag-exercise, kung may lagnat o pagod tayo. Pero paano naman yung kalagayan ng ating kaluluwa at espiritu? Ang topic ngayon is tungkol sa trichotomy na nagtuturo na ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi: body, soul, at spirit. Ang body ang nag-uunay sa atin sa physical world, ang soul sa ating isip at damdamin, at ang spirit naman ang nag-uunay sa atin sa Diyos. Maraming Kristiyanong naniniwala na sa tinatawag na dichotomy na ang tao ay iisang nilalang na may dalawang aspeto ng katawan at kaluluwa o espiritu. Pero sa trichotomy, pinapakita na bawat bahagi ng ating pagkatao ay may kanyang-kanyang papel at lahat ay dapat nating alagaan. Meron dalawang kategorya ang tao, immaterial. Una is spirit is the mind and emotion of a person. Pangalawa, soul refers to the life of a person. Sa material naman, body is the physical aspect of a person. Makikita natin dito na hindi lang basta physical being ng tao, may kaluluwa at espiritu tayo. Dapat ding palakasin at linisin sa harap ng Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na buo tayong maging banal, hindi lang sa katawan, kundi pati sa ating kaluluwa at espiritu. Ngayon naman ay tanongin natin ang mga sarili natin. Kamusta na ba ang spiritual health natin? Maayos ba ang relasyon natin sa Panginoon o baka puro physical at emotional lang ang inaalagaan natin? Kung ang katawan natin ay nagkakasakit kapag pinapabayaan, ganun din ang ating kaluluwa at espiritu. Kapag hindi tayo nagdarasal, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos o kaya hindi nakikinig sa Kanya, dahan-dahan ay nanghihina ang ating loob na wala ng gana, ng pag-asa at ng kapayapaan. Pero kung araw-araw tayo nagpapalakas sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Biblia at pag-fellowship sa iba, unti-unti nating naramdaman ang pagbabagong nagiging mas buo, mas payapa at mas matatag ang ating pagkatao. Body, soul, and spirit working together in harmony. Yun lamang.